Opisyal na po na sa Converge Fiber XR si Calvin Abueva. Pagkatapos aprobahan ng PBA yung trade kung saan si Abueva ay na trade dito sa Converge kapalit ni King Caralipio, si Mark Omega at itong si Ray Suerte. Excited si Abueva dito sa nangyari dahil kung inyong magugunita ay nag-request na to na ma-trade pagkatapos ng magandang nilaro niya sa Titan Ultra. Gusto na raw niyang malipat sa ibang koponan at pagkatapos ng makumpirma yung paglipat niya sa Converge ay nag-live ito sa kanyang social media account at nagpasalamat sa kanyang mga suporta. Ngayon, alam natin na si Abueva ay naging leading scorer dito sa Philippine Cup. So, dyan pa lang makikita na natin na ang laki ng magiging kontribusyon ni Calvin dito sa koponan ng Converge. At syempre, nandyan yung kanyang kaibigan at benefactor na si Delta Pineda. Kaya sigurado, magiging at home itong si Calvin Abueva pag naglaro na siya dyan sa Converge Fiber XRs. Ngayon, dito natin makikita naman kung ano ba ang sinasabi ng mga fans tungkol dito sa Titan Ultra. Meron kasi mga nagsasabi na parang farm team yung nangyari dahil doon sa nakita natin na ang makapalit ito si Suerte, si Omega at itong si Caralipio, mga players na halos hindi naman ginagamit nitong si Coach Delta Pineda. So sabi nila itong Titan Ultra parang farm team din ang nangyari. Pero tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito dahil meron naman mga nagsasabi na itong Titan Ultra, ang gusto nilang kunin mga players ay yung mga baguhan pa para makapag-mix dito sa kanyang mga iba pang players. At dahil nag-request na nga si Abueva na ma-trade, siyempre wala na ring choice ang Titan Ultra kung hindi pumayag na. Kaya nga tignan natin kung okay na to para dito sa Titan Ultra yung nangyari na pag-trade dito kay Calvin Abueva. Pang maliwanag dito, malakas ang Converge ngayong Commissioner's Cup. Ang susunod nating balita sa Titan Ultra pa rin ay meron na raw negosasyon o pag-uusap na nangyayari sa pagitan ng Titan Ultra at ng 7-footer na si Greg Slaughter. Si Greg Slaughter ngayon ay technically isang free agent pero yung rights nito dito sa PBA ay hawak ng Titan Ultra. Hindi pa rin daw sila nagkakasundo sa kontrata kaya hindi pa naglalaro. Pero ang good news dyan, nag-uusap na raw sila at malaki na raw yung posibilidad na si Greg ay bumalik ulit dito sa PBA para maglaro. 37 years old na si Greg. Pero syempre, iba pa rin kung 7-footer ka at meron kang may itulong doon sa mga team mo. Kaya nga sa tingin ko okay pa rin kung si Greg Slaughter ay mapunta dito sa lineup nitong Titan Ultra. So, kumbaga kahit mawala ito si Calvin Abueva, kung meron naman sila makukuhang Greg Slaughter, magandang addition yan. Alam din natin na ang naging problema dito sa Titan Ultra dati ay kulang sila sa big man. So, kung makakaroon sila ng agreement dito kay Greg Slaughter, magiging maganda na yung palitan ng tao dito na Coach Jana Del Cardel. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda para dito sa Titan Ultra nga kung magkakaroon sila ng kasunduan para dito sa serbisyo ni Greg Slaughter. Ang kinakailangan na lamang talaga ay masiguro nila na ito'y matutuloy. Alam natin na si Greg ay eager yan at gusto niyang patunayan sa lahat na deserving pa rin siya maglaro sa PBA. Kaya kung sakasakali na mangyari nga at magkaroon sila ng agreement, sa tingin ko pwede na talaga itong si Greg Slaughter dito sa lineup ng Titan Ultra. Magiging maganda to talaga para dito sa kanilang rotation at alam naman natin makatutulong yan talaga para dito sa koponan. At syempre, doon sa tinatawag na pagbalanse sa PBA. Sabi nga nila, palagi na lang SMB, TNT at Ginebra. So kung lalakas ang Titan Ultra at Converge, good news talaga yan sa liga. Samantala naman itong San Miguel Beermen, kahit na nag-champion sila dito sa Philippine Cup, ay gagawa pa rin yan ng paraan para sumabay dito sa ginagawang rebuilding at retooling ng mga ibang teams. Siyempre, ngayon ang matunog na balita ay baka daw i-trade ng San Miguel yung kanilang mga guards na si Tiongson at si Miller para makakuha ng iba pang point guard. Kung napansin ninyo dito sa finals noong Game 5 at Game 6 hindi na ginamit ni Coach Leo Austria itong si Wami Tiongson. Si Chris Rosales na ang kanya ginamit at yan usually ay isang senyales na kapag ang player ay hindi ginagamit malamang ito ay ma-trade na. At hindi na nagtataka yung mga basketball analyst kung ito yung mangyayari dahil nga nakita na nila na baka si Cedric Berfield o Mikey Williams ang kunin ng San Miguel pampalit dito kay Tiongson. Meron ding mga lumalabas na reports na baka si Tyler Tio ang i-acquire
na point guard ng San Miguel at baka sakali na ito ang maging kapalit nitong si Tiongson. Kasi nga naman mukhang ang San Miguel itong nakikita na lamang nila na weakness dito sa kanilang lineup. Hindi pa natin natitiyak kung yung balitang kukuha daw sila ng iba pang center ay mangyayari dahil dito sa Philippine Cup Finals nakita natin maganda ang nilaro ditong si Mawala Tautua. So baka nga kung sakasakala itong si Mo Tautua ay hindi na i-trade ng SMB at baka maging siya na lang talaga yung main backup big man nila para dito kay Junmar Fajardo. Kaya kung sakasakali, tignan natin kung ano mangyayari. Kung sa bagay, yung pangangailangan ng big man ng SMB, hindi siguro mararamdaman ngayong Commissioner's Cup dahil syempre, 6'8 yung import na kukunin yan. Kaya nga sa tingin ko, if ever kumuha sila ng big man, baka sa Governor's Cup na. Pero yung point guard, yan talaga mukhang kinakailangan ng San Miguel. So yung pag-aqua dito kay Bearfield o kay Mikey Williams, baka iyan na iyong gawing priority nitong management sa kanila. At ang huli nating balita ngayon, itong Barangay Ginebra nga ba, ay gagawa na ng trade pagkatapos makita itong ginawa ng Titan Ultra at ng Converge Fiber XS. Pinunuan na ng Titan Ultra ng Converge yung pagkukulang nila sa small forward, nandiyan na si Abueva. So ngayon itong Barangay Ginebra na lamang ang iniintay pagdating dito sa center. Ayon sa latest na balita ni Snow, ang Magnolia daw kukuha ng mga young big men. So baka itong si Kai Balungay o si Keymar Carino yan. So baka maunahan pa nila ang Barangay Ginebra sa bagay na ito. Pero alam natin na si Coach Tim Cone nagpe-prepare din yan kasi kumpara doon sa ibang teams, ang advantage nitong si Coach Tim Cone ay wala na siyang hahanapin pang import dahil nandiyan na si Justin Brownlee. Kaya nga sa totoo lang, mukhang itong Barangay Ginebra magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa kanilang roster. Bukod dito sa pagkuha sa mga quality guards at scorers, isa pang big man ang hinahanap nila ngayon. Kaya nga, kung sakasakali itong mga katulad nila Kai Balungay, kay Marcarino, malamang maski na to si Brandon Bates, yan yung mga posibleng tignan ng Barangay Ginebra na kanilang kunin. Dahil marami talagang iba't ibang options na lumalabas ngayon. If ever nga na matuloy ang nabanggit na transaksyon, sa tingin ko, itong Ginebra mas pipiliin niya si Kai Balungay kumpara kay Carino dahil si Carino ay merong injury. At itong si Brandon Bates kasi nasa Meralco Bulls yan, ka-rival company, so medyo magiging mahirap yung pag-acquire nila ng tinatawag na mga talent. Kaya nga kung sakasakali, sa tingin ko, mas magiging okay na kung ito ang maging palitan ng tao. Pero as usual, walang magiging final dyan unless maaprobahan ng PBA Trade Committee at yan ngayon ang inaabangan ng marami sa kasalukuyan kung ito nga ba ang mangyayari. Pero sa Ginebra, asahan natin na meron silang mga major announcements na gagawin. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Malyari Mascarinas, Monde Guzman, si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada at yung iba pa.